week ay leave kami. Siguro, tao mo na rin istorya. Idea. Legit mong tanyo yung ano, service yung public news online. Sir, may ato mo pangutana. Oh, Tagalog. sorry. Okay. Sir, mayroon po akong tatlong katanungan. Una po, may monitoring po ba ang military sa recruitment ng rebelde dito sa Northern Samar? At ang pangalawa ay by 2030, zero MP na po ba ang Northern Samar? At ang pangatlo po, safety pa po ba ang Northern Samar against invasion of China? Kasi napakalapit po ng China dito sa amin. Di ba? Yes or no? Yes or no lang. Yung first question is yung recruitment. With regards naman sa recruitment sa mga barangay, meron naman tayong programa. At alam ko, pati nga kayo siguro, at yung ating LGU. Ano lang naman ito eh, kumbaga pinapaliwanag lang natin kung ano ba talaga ang gusto nilang, ano ang kanilang advokasya. Kumbaga pinaliwanagan lang natin yung mga tao sa mga barangay, mga estudyante sa universities na ano ang totoo na ina-advocate ng ganitong mga grupo. Because sinasabi na duplicitous actions, kumbaga on one hand, pinapakita nila that you are fighting for the rights of the people, but on the other hand also, we are advocating na labanan ng gobyerno because they want to seize political power. Yun naman ang ultimate na ano. But pagdating sa mga ganon, free information, at saka sa ngayon medyo nahirapan na silang mag-recruit because of the social media na may access na yung kabataan kung ano-ano ang mga ginagawa ng mga kahit sinong tao, may access na sa media. So ito yung ano na nahirapan silang mag-recruit at nakakatulong din yan na prevent yung recruitment natin. And of course, sabi ko nga kanina, namumuna yung LGU to address the issues naman na po. Yung second question is 2030. By 2030 po. Hopefully, ang ano nga namin is 5 years. before the end of the term ni President Marcos ay hopefully ma-achieve natin yan. Pero ang the short term, gusto namin na yung armado mismo na nandito sa before the end of the year is mabawasan talaga sila in a way na inconsequential na kanilang strength. Yun ang aim natin. Pero this is a tall order kasi ang insurgency kasi is a multifaceted problem. Hindi lang siya more on the military. Meron din siya portion na politika, economic, socio-cultural. Then, China. Ang pangatlo po ang China. China. malapit ba tayo? Malayo ba natin tayo? Malayo dito sa... Marami sila. May mga Pero may galamay. Marami sila. Malayo man tayo doon sa China. Pero ganito na lang. Ang inyong armed forces, ang Philippine Army is really trying to solve this insurgency problem so that we can attend to more pressing issues ng Pilipinas. Kasi kung kumbaga the world is becoming smaller. Lahat ng mga activities ng kung ano nangyari sa ganitong lugar will impact on dito sa atin. So, dapat matapos na natin yung internal problem natin kasi hindi rin tayo makaasikaso sa mga bigger problems natin kung meron tayong problema internally. For example, kung sa inyong bahay, kung parati kayo mag-aaway sa iyong misis, hindi ka makasikaso sa problema mo sa labas. Kasi problema Yes, sir. yung internal. 100%. So yun nga yung gusto natin na tapusin na natin yung ating internal problem. Sana magkaroon tayo ng meeting of the minds yung buong lahat ng sectors of the Philippine society so that we can move forward and prepare for
more challenges, hindi naman siguro more challenges na kung saan as a nation yung Pilipinas will face. Ganon yung ano natin. Kasama na yun yung mga security challenges. Salamat, sir.